beloved Boss Mike Cervera. Nako, mga kababayan, Sara Duterte. Di raw 11 days, kundi isang araw. Kita nyo mga kababayan yung mga revelasyon, Balikan ho natin. Yung revelasyon ho ng 11 days tayo ng 11 days, fake news pala tayo. Na fake news tayo mga kababayan. Yung balita na 11 days na naubos ni Sara Duterte yung 125 million, fake news. Biktima tayo ng fake news. Ayon kay Ramil Madriaga, mga kababayan, ay wala pa hong 24 oras na ubos yung pong kanyang 125 million na confidential fund. Di ba? Sabi rito mga kababayan, amin, amin na amin Boss Mike Kikulaong, lang nakikinig at nanonood. Nako sa iyo at correct ka diyan, napatunayan na 'yan kay Norman kita mo. Leonardo Ignacio sabi naman dito, Boss Mike, galit na galit ako sa iyo nung binabati. Di ba? Sabi to, Boss Mike, galit na galit ako sa iyo nung binabatikos mo si Leo Marcos kasi akala ko naninira ka lang. Hindi pala ako. Hindi pala. Ako, may tama ka. May tama ka pala. Isa ako sa naloko ni Mangusin. Manloloko pala yung ulikba na yun. Mga kababayan, hindi ako nandito, sabi ko sa inyo, para sa pera-pera lang. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko magmulat kung ano yung totoo, kung ano yung dapat yung paniwalaan. Kasi marami ho talagang mga nandito, pera lang ang gusto. Di ba? Sabi ko nga sa vlog ko buong Pilipinas yung muntik ng mabudol ni Norman Mangusin Di ba? Ang Hilito Ontala, ang dami nyo. Sabi ko nga sa inyo, maraming galit sa akin nun At nauunawaan ko kayo. Balikan nyo yung mga vlog ko. Sinabi ko pa doon, nauunawaan ko kayo na magalit kayo sa akin dahil nga hindi nyo alam ang totoo. At dahil nga sino ba naman kayo? Yung mga general, yung mga police and yung mga men in uniform, yung mga police, sundalo, ba'y nabubudol Yung mga mayayaman na negosyante, nabubudol kayo pa kaya? Siyempre, di ba? Kayang-kayang paikutin ni Ulikba. Ano na ngayon, mga kababayan? Ano nangyari? Di ba? Kahuli-hulihan, mga kababayan. May naniniwala pa rin namigay ko noon ng bigas, sinabi ko na sa inyo, sindikato yun. Dadaan lang yun, ibibidyo niya. Di ba sinabi ko sa inyo, ang kanyang agenda doon, ibibidyo niyang ganito. Ito na yung mga bigas. Darating to. Abangan nyo na dyan sa Quezon. Abangan nyo dyan sa Payatas. Abangan nyo kung saan-saan yung binabanggit, di ba? Asahan nyo kung may darating. Props lang yung napakaraming bigas na nakasakay sa truck. Props lang yun. Tapos yun, aalis na yun. Yayangga na yun, 3-5. Talent fee, 3-5. Ganun. Magaling yan sa props si Norman, 3-5. Next ulit, next. Ibang driver naman at ibang truck. Daan mo lang dito yan. Ako nang bahala sa'yo. Boss, kulang yung 3,000 3-5 nga. Boss, kulang pa rin yung 3-5 nga. Dagdagan mo. 4,000. Hindi, boss. 5,000. Sakto mong 5,000. Dadaan ko dyan yung isang truck na bigas. Dadaan lang yun, mga kababayan. Ibibidyo na naman niya. Ihinto. Kamusta? Gagano'n ka na yun. Habang nakabidyo, di ba? Eto, mga kababayan ko, dyan sa Bicol, darating tong bigas na to. Ganyan. Napakarami. Bahala na kayo dyan. Ganon. Ganon ang ginawa sa inyo. Maraming nauuto Grabe, no, mga kababayan ko. Yan si Norman Mangusin. Diba?
Si Norman Mangusing ganyan. Anyways. Pero ako, Boss Mike, hindi ako nagalit sa iyo. Pinagkumpara ko lang mukha ni Mangusing sa magkapatid na tumbok. Eto na mga kababayan ko. Sara Duterte. Raw lang ginastos ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw 11 days, kundi isang araw lang ginastos ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential funds. Yan ang bininyag ng dati niya umanong bagman na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment hearing ng Kamara. Para sa update mula sa Batasang Pambansa, may expert report si Marian Enriquez. Marian, ano pa ba ang mga inilahad ni Madriaga dyan sa hearing? Ay, napakarami. Napakaraming inayag. Oo, talagang nasyak ang Pilipinas. Oo, nasyak ang maraming Pilipino dito. At ngayon, hirap na hirap yung pong mga kampo ni Sara Duterte. Itong kampo ng mga Duterte, hirap na hirap ngayon. Sinisiraan ngayon si Ramil Madriaga. Pati ho yung painting, abay kanilang sinita. Diyos ko naman, pati ba naman painting na kung may pagkakamali man hindi na ho pinagbigyan. Mas nakatuon sa painting kaysa ho sa mga binulgar kung paano ginawa ni Duterte at Sara Duterte yung pagnanakaw. Rose, naging emotional nga ito ang amunoy bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment hearing ngayong araw dito sa House Justice Committee. Naglabas ng supplemental affidavit si Madriaga. Niya, nagsinungaling si VP Sara under oath sa inihain itong perjury complaint laban sa kanya. Wala raw katotohanan na hindi sila magkakilala personally at professionally. Gate po ni Madriaga. Ano na natin mga kababayan? Ipako na natin. Ipako na natin mga kababayan na si Ramil Madriaga at Sara Duterte ay totoong magkakilala. Ipako na natin yon. Magkakilala talaga. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Sara Duterte. Napakasinungaling. Alam nyo naman ang sinungaling, di ba? Kapatid ng magnanakaw. Tuloy. Meron silang mga pagpupulong, mga meeting, lalo na raw noong eleksyon 2022 at halot kasama nga raw niya si VP Sara 24 hours, minsan overnight pa sa isang resort kasama nga ang PSG. Kilalang kilala raw daw siya ni VP Sara at kilalang kilala rin daw niya si VP Sara. Kita nyo mga kababayan? Magkakilala talaga. Magkakilala talaga, di ba? Tuloy. Nga po ni Madriaga dito sa kanyang affidavit kung paano nakilala niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte to former National Security Advisor at Congressman Roy Lugoles. Nang maging Pangulo kasi si Digong, inatasan daw siya nitong magsilbi bilang counterintelligence agent sa NSC. Ito, napaiyak pa ho si si Kuyang Ramil, dahil ho sa pagtanggi ni Sara Duterte, Tindi, mga kababayan. Direkta nga siyang employed ni FPRD kung saan buwanan daw siyang sumasahod ng 100 to 150,000 pesos. Grabe, 100 to 150,000 pesos ang sahod ho ni Ramil Madriaga kay dating Digong. Kabilang pangaraw sa utos ng dating Pangulo ang i-monitor, i-operate at i-sabotage si dating Senator Trillanes. Dito na kita nyo, mga kababayan, i-monitor at isabotahe itong si Senator Trillanes, mga kababayan. I-monitor at sabotahihin daw, siraan si Senator Trillanes. Grabe. Hindi, mga kababayan, Oy, nasa na? Ito rin ni Madriaga kung paano pinakilala ni Digong ang anak niyang si VP Sara sa kanya noong 2018. Pinag-usapan yung muling... Pinakilala daw ni Digong, tao pala talaga ni Digong si Madriaga. Tapos si Digong mismo ang nagpakilala kay Sara Duterte. Pagtakbo ni VP Sara bilang mayor ng Davao City. At noong in-introduce nga raw ni PRRD, ito si VP Sara sa kanya. Ang sabi sa kanya ni PRRD, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Kwento mo nga ni Madriaga. Ram, ikaw na ang bahala kay Inday. Binigyan siya ni Digong noon ng 25 million pesos para ipambili ng high-end motorcycles. Kita nyo, binigyan ng 25 million mga kababayan para ibili ng
motorsiklo. Natusan daw siya ni PRRD na bumuo nga raw ng grupo para suportahan ang kandidatura nito bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito Bumuo daw ng grupo para suportahan daw ang kandidatura ni Sara Lustay Magnanakaw Duterte. nabuo yung isip o yung Inday Sara is my president. Kasama nga niya doon sa binuo yung grupo ng mga kaibigan ni VP Sara mula sa San Sebastian College. Inday Sara yung isip. Inday Sara is may ano daw? Is president ba yun? Inday Sara is praning. Isip. Inday Sara is praning. Yun, mga kababayan ko, ang isip. Of law. At kabilang nga doon yung nabanggit na pangalan na si Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala mula sa Office of the Ombudsman. Pinakita pa ni Madriaga yung mga litrato ng kanilang pag-iikot sa bansa, maging yung mga virtual meeting. Grabe, no? Kasama si VP Sara, may video. Ang daming mga litrato, ang daming mga video, ang magpapatunay na magkakilala talaga. Ni Sara Duterte, Inday Sara, walang isip. Grabe naman, tuloy. Pangarut no may hawak si VP Sara na bandila at tinawag na Sir Ram si Madriaga. May inilabas pa nga ring video na binati ni VP Sara si Madriaga sa kanyang kaarawan. Ako ni Madriaga, regalo daw niya yung painting na nasa likod o background ni VP Sara sa Zoom meeting nila. Nagpatuloy nga raw yung pagsuporta ni Madriaga kahit nagdesisyon ang vice, natatakbo na lamang siya sa pagka-vice president. Nalungkot daw siya. Pero nung manalong VP, ito nga si Sara, inimbitahan daw siyang dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao. Inimbitahan daw Si Kuyang Ram, inimbitahan daw sa kanyang inaugurasyon. City noong June 19, 2022. At meron pa sila mga litrato rito, no? Inatasan nga siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG, kung saan nirekomenda niya yung mga estudyante niyan si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Latica. Nakatrabaho raw ni Madriaga itong dalawa, July 22 hanggang April 2023 para sa Tactical Transport Services, paghahawak ng mga confidential information at paglilipat ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base daw sa utos ni VP Sara. Grabe, no? Base sa utos ni Sara Duterte Magnanakaw, yung pagtatransfer daw po ng malalaking halagang pera, inutos daw dito kay La Chica, yung isa pa, tsaka dito kay Madriaga. Grabe, no? Tapos sasabihin, basta ako, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Di ba, mga kababayan ko? Haba nito. Ito na, Ruth. Noong December 20, 2022, tinawagan daw siya ni VP Sara para sabihin makipag-coordinate kay Colonel Nolasco at mag-deliver daw sa 3 lugar sa San Pablo, Laguna. Nako, sa San Pablo, Laguna. Sino kaya diniliberan ng pera? Grabe, no? Yung Nolasco daw, mga kababayan ng kasama. Night chef o yung Nomo Basho at yung sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Nolasco. Grabe, no? Sa Office of the Ombudsman, nagdi-deliver din ng pera si Sara. Na pumunta sa DepEd Central Office sa Pasig City. Dito na nga nakita nila si Colonel Latica kasama si Special Disbursing Officer Gina Acosta. At apat na duffel bag yung dinala sa kanya at mga kasamahan. 30 million to 35 million pesos daw yung laman ng mga duffel bag. Grabe, marami daw duffel bag, mga kababayan. 13 million to 35 million ang laman. Sarap, ano? Naku, lami kaayo ba? Kung saan nga pinagdadala nila ito doon sa iba't ibang lugar na binanggit kanina. At kumuha na rin siya doon ng 1 million pesos bilang parte raw niya. Dito na nga sinuwalat din ni Madriaga yung pangalan ni dating Ombudsman Samuel Martires na kasama raw doon sa mga pinagbigyan ng pera. At doon nga rin niya ni-reveal na hindi lang 11 days ginasta yung 125 million confidential funds ni VP noong 2022, kundi sa loob lamang po ng isang araw. Grabe, no? Sa loob lamang ng isang araw, fake news tayo. Nadali, yung 125 million. Kasi nga daw, sa report sa COA, 11 days daw ginasta ni Sara. Yung pala, wala pang 24 oras, wala pang isang araw, ubos na. Grabe, tindi talaga, mga kababayan. Ngayon, bakit nga ba hindi dumadalo si Sara, mga kababayan? Ano sabi ni Luistro?
Handa saan? Saan? Sa press statement? Sabi niya handa daw siya sa bloodbath po. Tuloy. Sa social media? Oo. Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, Oo. Prosesong may saysay. nawawala. Nawawala ka, Sara Duterte. Totoo, mga kababayan. Ang dami na naman pinapakawalan ng kampo ni Sara Duterte na kung ano-anong mga tira laban po sa Kamara, lalong-lalo na dito kay Luistro at sa komite niya. At hindi lang ho yan, pinanggigilan ngayon ng mga DDS vlogger at kung sino-sinong mga DDS na mga bobotanga, ito hong si Ramil Madriaga. Dinediscredit nila, sinisira nila, kung ano-anong mga sinasabi nila na paninira laban sa kanya, mga kababayan ko, hindi naman nila masagot-sagot kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga paratang o mga binunyag ni Ramil Madriaga. Nakatuon sila mga kababayan sa kaso ni Ramil Madriaga na kinasuhan daw ni Sara Duterte at may kaso daw na kidnapping. Tandaan nyo, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa guilty si Ramil Madriaga. O, di ba? Hindi pa. Dahil pinag-uusapan pat nila laban pa sa korte yan. Ngayon, mga kababayan, meron pa. Kesyo daw mali daw yung litrato, yung frame down na sinasabi niya. Kaya daw mali na daw lahat yung mga sinasabi. Tanga. Si Ramil Madriaga, isipin nyo yung mga talaga namang, mga kababayan solid na solid yung kanyang mga ebidensya at sinasabi na talagang si Ramil Madriaga ay nasa loob po ng sindikato ni Duterte. Hindi ho yan yung mga nasa labas na hindi alam kung ano nangyayari. Ibig sabihin, mga kababayan, kasama siya sa mga nagpaplano kung paano paghiwa-hiwalay ng pera, kung sino didelibera ng pera, kung paano sisirain ng isang tao, kung paano pagpaplanuhan para ho i-character assassination ang isang politiko. Yun, mga kababayan. Tama, mali. Ngayon, tuloy. Ito ngayon, ang ginagawa nila ngayon, nasa social media na lang sila. Nasaan si Sara? Ang tanong, pwede na nating sabihin na, Sara, buhay ka pa ba? Sara, ano na nangyari sa'yo? Baka hindi ka na humihinga. Sara, nagtatanong lang kami, Sara, ano na nangyari sa'yo? Na-stroke ka na ba? Nabuang ka na ba? Natuluyan ka ng nabaliw? Nakakatulog ka pa ba? O hindi ka na makatulog sa sobrang stress mo? Stress na stress yan. Ramdam na ramdam ko. Hinahanap nyo si Pangulo, isang araw lang nawala. O ngayon, si Sara, ilang araw nang nawawala si Sara? Pangatlong araw na to, mga kababayan. Nasaan na si Sara Duterte? Ibalik natin yung mga tanong nila, Ibalik natin yung propaganda nila. Iharap nyo si Sara Duterte. Pagsalitain nyo, mag-live kayo, ganon. Diba, mga kababayan ko? Ibalik natin. Nasaan si Sara Duterte? Ilabas nyo si Sara Duterte. Yan. Ibalik natin. Totoo ba? Baka nagbigti na yan. Totoo ba ni si Sara Duterte? Naglalaslas na? Totoo ba yan? Tayo nagtatanong lang. Sila mga kababayan, siguradong-sigurado sa balita nila si Pangulo daw patay na, si Pangulo daw may stage 4 cancer. Lumabas, mga kababayan. Abay, napakaliksi. Daig pa kang karot. Daig pa kang karot, mga kababayan. Ayun, nagtatakbo. Nagja-jumping jack. Bigla hong mga nagpulasan yung mga DDS Meron pang natirang bobo. Sabi ng bobo, AI yan. AI daw yun. Ay, nako, ewan ko. Michelle Yee. Tuloy. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Correct.
kailangan sumagot. Correct. Kung walang kasalanan, Ano? simple lang. Ano yon? Magpakita, sumagot, Oo. hindi sa labas, Correct. kundi Dito. Yan. Ilabas nyo si Sara. Harapin si Ramil Madriaga. Alam nyo, basic lang yan. Napaka-basic. Common sense gamitin nyo mga kababayan kong DDS. Alam naming bobo kayo, ano? Kaya nga kami nandito para ipagsiksikan sa ulo nyong walang laman na utak kung ano yung dapat na isipin nyo. O, isipin nyo. Bakit takot si Sara Duterte humarap kay Ramil Madriaga? Aber? Bakit? Bakit takot humarap si Sara Duterte kay Ramil Madriaga? O yan, kayo na sumagot. Bakit? Bakit nanginginig ang tinggil ni Sara Duterte pag naririnig ang pangalang Ramil Madriaga? Bakit nanginginig? Kitang-kita nyo naman, nung basta ako, gumagano, nanginginig, gumagano nyo, patinggil, oh. Diba? Basta, bakit? Oh, ganyan. Basta ako, hindi ko, talaga, sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Nanginginig mga kababayan eh. Tama si Luistro. Kailangan ni Sara Duterte humarap, umakto, sumagot sa mga katanungan at pwede rin niyang tanungin si Ramil Madriaga sa mga bagay-bagay na pinagkakaila niya. Diba, Pacquiao Beats? Ano? Ha? Diba, Irene Santiago? Dapat gano'n. Harapin mo si Ramil Madriaga, Sara Duterte, para maintindihan ka ng ilang mga tao, ilang Pilipino, na may pagdududa kung may kasalanan ka ba talaga o hindi. Our beloved Boss Mike Cervera.